Nagising si Alondra nang maramdamang wala si Tyron sa tabi niya. Daan-daan siyang bumangon at nagtungo sa library. Papasok sana siya sa loob ng maulinigan ng boses nito na may katawagan sa telepono. Alam niyang si Jennifer yon kung kahit gumuhit na naman ng panibugo sa kanyang dibdib, ngunit this time wala siyang lakas ng loob kumprontahin ito. Ewan ba niya simula nang dumating to kanina, pakiramdam niya may nagbago kay Tyron. Pero natatakot siyang magtanong. Baka kasi di niya kayang tanggapin ang katotohanan. Muli siyang bumalik sa kwarto kung tutuusin. Wala siyang karapatang pagbabalan si Tyron sa pakikitungo nito kay Jennifer, lalo pat isa lamang siyang malaking kasinungalingan. Napapaiyak siya habang iniisip ang samot-saring maaaring mangyari kapag nalaman ni Tyron ang buong katotohanan. Baka ipakulong sila nitong magkapatid. God, ba't nga ba siya napapayag na lokohin si Tyron? Pa, nagmamadaling diniluhan ni Alondra ang ama habang hirap na hirap tong gumagapang sa sahig. Umuungol ang ama ngunit di niya maintindihan anong ibig sabihin. Nagpupuyos ang kalooban niya dahil iniwan lang to ng ate Almira at mama niya na mag-isa sa bahay. Di naman pumasok ang nurse ito ngayong araw. Nag-iisipan pa nga siyang palitan na lamang ito. Maya-may napatili siya na mapansing inaatake ang papa niya. Pa? Kahit nahihirapan, pinilit na tong maisakay sa wheelchair at itulak palabas kung saan nandoon ang kotse niya. Umiiyak siya habang sinasakay ito sa sasakyan. Di niya alam kung paano niya nagawa. Namalay na lang niyang nasa loob na sila ng emergency room. Tinawagan kaagad niya si Tyron at ipinaalam dito ang nangyari sa ama. Maging mama niya at ate Almira niya kinontak din niya pero di sumasagot ang mga to. Sinabihan siya ni Tyron na mag-withdraw na lamang sa bangko nila kung kailangan ng pera. Kaagad naman niya yung ginawa. Nagulat siya na na-deny ang over-the-counter transaction dahil hindi nag-match ang signature niya sa signatory ng account. Napatiimbagang ni Tyron nang tumawag sa kanya ang bangko at ipaalam na hindi nag-match ang signature ni Almira sa dating pirma nito. Humingi siya ng kopya ng CCTV ng bangko, kagad naman yon pinadala sa kanya. Nagmamadaling tinawagan ng kanyang private investigator para paimbestigahan si Paul Remula. Parang dinudurog ang puso niya habang naiisip na nasindikato siya ng pamilya ng babaeng pinakasalan. Never in his wildest dream na naisip niya, maluloko siya ng isang babae. Ngunit di siya nagpahalata ng puntahan si Almira or si Alondra para abutan to ng pera. Siguro naman kasya ng 3 million para sa pagpapagamot sa papa mo. Or kulang pa to. May bahid ng panunuyang tanong niya. Sobra-sobra na to. Salamat. Really? Dahil kapag kulang pa, anytime naman po pwede mo galaw ang joint account natin. Hindi ba? Yun ay kung magmamatch ang signature ninyo ni Almira. Right, Alondra? Kitang-kita niya ang pamumutla ni Alondra habang nakatingin sa kanya. Tyron? Dinala siya nito sa isang sulok. Halos bumuo ang mga daliri nito sa braso niya sa higpit ng pagkakahawak sa kanya. Ramdam na ramdam niyang pinipigil na galit ni Tyron habang nakatingin sa kanya. Alam ko na ang sikreto ninyong magkapatid. Paano niyo ako nagawang lokohin ha, Alondra? Nagpupuyos ang kaloobang tanong nito sa kanya. Nag-init ang kanyang mga mata. Tyron? Pagkatapos mo rito sa ospital, dalhin mo si Almira at ang mama mo sa bahay. Kung di ka mo sila magpapakita, mapipilitan akong ipakulong kayong lahat, kasama ng papa mo. At huwag kayong magtatangkang magtago, dahil ilalabas ko sa media ang kalokohan ninyong ito. Nagbabantang sabi ni Tyron sa kanya, pagkatapos nagmamadali siya nitong tinalikuran. Tumakbo siya at pinigilan to. Pwede bang pakinggan mo mga paliwanag ko? Dalhin mo si Almira sa harapan ko. Gusto kong magkaharap-harap tayong lahat kapag nag-uusap-usap. Yun lang at mabilis na nitong ipiniksi ang kamay niya. Muntik pa siyang matumba sa lakas ng pagkakapalag nito sa kanya. Naiwan siyang tumutulo ang luha habang sinusundan to ng tingin. Inaasahan niya nang darating ang araw na to and yet masakit pa rin pala kahit na nakapaghanda na siya. Masakit dahil natutunan niya na tong ibigin at napakalalim na nang nararamdaman niya para dito. Pero imposibleng mapatawad pa siya nito sa laki ng kasalanang nagawa nila. Kaagad siyang nag-message sa ina at kapatid. Nasa ospital si Papa. Sagutin niyo ang tawag ko, may malaki tayong problema. Alam na ni Tyron ang totoo. Kapag di tayo nakipag-usap na maayos sa kanya, ipapamilya niya tayo at ipapakulong. Ate Almira, harapin natin ng maayos to. Mas matindi magiging problema natin kung patuloy kang magtatago. Isang malakas sa sampalang binigay ni Tyron kay Almira. Walang hiya ka? Habang nasa Amerika pala ako, hindi mo lang ako hinuhututan. Tinatarantado mo pa ako kasama ng Paul na yon? Galit na kumpronta nito sa kapatid. I'm sorry, Tyron. Umiiyak na sabi ni Almira.
Nagawa ko lang yun dahil sa matinding pangangailangan. Akmang pagbubuhatan mo rin ng kamay ni Tyron ng ate Almira niya nang lumapit siya at iniharang kanyang katawan. Siya tuloy ang tinamaan ng kamay nito. Madilim ang mukhang tinitigan siya ni Tyron. Napaka-demonyo ninyo. Tama na. Huwag si Almira ang sisihin mo. Si Alondra ang may pakana sa lahat ng to. Anang mama niya. Niyakap ito ni Almira. Ang malditang babae nga ng sisihin mo. Huwag kami ni Almira. Gulat na napatingin siya sa ina. Hindi ba't ito ang may pakana ng lahat ng ito? Bakit ngayon parang kasalanan lang niya ang lahat ng to? Galit na tiningnan siya ng ina. Bakit hindi mo aminin na ikaw ang may pakana ng lahat ng to? Dahil gusto mong ipagamot ang papa mo. Hindi ba't pinilit mo lamang kaming dalawa ni Almira na makipagsabuatan sa'yo? Tinakot mo pa si Almira, hindi ba? Sigaw ng ina sa kanya. Mama, alam mong hindi totoo yan. Umiiyak na sabi niya sa ina. Pare-pareho lang kayong mga mukhang pera. Sigaw naman ni Tyron sa mama niya. Kung di nyo kinukonsenteng katarantaduhan ng mga anak ninyo, hindi mangyayari lahat ng to. At sa ginawa ninyong panloloko at pamamera sa akin, pwede ko kayong ipakulong. Tyron, wag naman ganyan. Kung may papakulong ka, si Alondra na lang. Anang mama niya. Nagsisikip ang kaloobang napakagat-nabi siya. Para na ring sinampal ng ina sa kanya na wala talaga siyang halaga para dito. Ganyan kayo kasamang ina? Di makapaniwalang tanong ni Tyron dito habang naniningkit ang mga mata. Tiningnan ng mama niya. Patas lang akong ina, Tyron. Kung sinong may kasalanan siyang dapat maparusahan. At si Alondra ang may kasalanan kaya't wag mo kaming idadamay dito dahil nasangkot lamang kami. Ang sabihin ninyo kayong mastermind sa lahat ng to. Sigaw ni Tyron sa mama niya. Dinampot nito ang folder at halos ibato na sa kanila. Naraglag doon ang iba't ibang larawan ng mama niya sa loob ng kasino pati na rin ang mga larawan ni Almira habang kasama si Paul. Napakagat-labi si Alondra. Kahit siguro siya ang nasa kalagayan ni Tyron talagang magagalit ng husto sa laki ng kasalanan na nagawa nila dito. Alam niya hindi siya paniniwalaan ni Tyron kung sasabihin niya man dito na sa loob ng maiksing pagkasama nila natutunan niya na itong mahalin. Besides, wala namang halaga iyon, lalo na si Almira naman ang totoong minahal nito. Pero wag kayong mag-alala, hindi ko kayo pakukulong. Dinig nilang sabi ng lalaki. Sabay-sabay silang napatingin dito. Itutuloy pa rin natin ang pagpapanggap, ikaw bilang si Alondra. Sabi nito sa ate Almira niya sa katamingin sa kanya. At ikaw bilang si Almira? Matabang na anito sa kanya. Ramdam niya ang panlalamig ng mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Tuluyan na ngang nawala ang pag-aalab ng damdamin na nakikita niya sa mga mata nito tuwing tinitingnan siya at di niya masisisi si Tyron. Pero kahit gusto pa rin itong ituloy ang pagpapanggap nila, bagamat nagpupuyos ang kalooban ni Tyron, alam niya hindi niya maaaring ipaalam sa kanyang pamilya ang pangyayaring ito. Mas lalong di maaaring malaman ng kumpanya ang tungkol dito. Makanganib ang kanyang posisyon bilang CEO ng company, lalo na't matagal na siyang pinag-iinitan ng Uncle Dom niya na kapatid ng kanyang ama. Noon pa nito gustong makuha ang posisyon niya bilang CEO ng Stevenson Incorporated at ilagay ang pinsan niyang si Miguel. Kaya, konting butas ay maaari siya nitong mapatalsik at hindi niya papayagan na mangyari iyon. Hindi niya papayagan mapasakamay sa mga ganid ng mga tao ang Stevenson Incorporation. Don't worry. Hindi ko puputulin ang sustento ninyong lahat as long as mananatiling sikretong call dito. At ang Paul Remula na yon, don't worry, hindi na siya makakapagsalita. Aniya sa mag-iina. Anong ginawa mo kay Paul? May bahid ng pag-aalalang tanong ni Almira sa kanya. May pait sa mga labing napangiti siya. Tuluyan na siyang mabubulok sa bilangguan, sagot niya rito. At saka nagbabantang tiningnan to ng matiim. At yun nga, ang mangyayari sa inyong tatlo, oras na nilabag ninyo ang kasunduan, sabi niya sa mga to. Huminga siya na malalim at tiningnan si Alondra. Mananatili ka pa rin dito sa bahay na parang walang nangyari? Matabang na sabi niya at saka mabilis tinalikuran ang mga ito. Makakaalis na kayo. Nagtuloy siya sa library at do'y uminom ng uminom. Masakit malamang niloloko lamang naman pala siya ng babaeng inakala niyang asawa niya talaga. Parang gusto niyang magwala sa sobrang galit na nararamdaman. Paano siyang napaibig ng isang babaeng wala naman palang gusto, kundi kayamanan lamang niya? To think na habang inaangkin niya ito'y parang tunay niya ring sinusukli dito ang damdamin para sa kanya.
Ganun ba to kagaling umakting para mapaniwala siya nito ng husto? Maghapong di lumabas ng library si Tyron. Natatakot naman si Alondra na puntahan ito dahil di niya kayang harapin ang masasakit na salita na bibig kasi nito sa kanya. Hindi tuloy niya alam kung paano aakto sa pamamahay na ito, gayong alam na ni Tyron na ang sekreto niya. Magsasama pa rin ba sila sa isang kwarto? Napaiyak na naman siya. Mabuti ang mama at ate Almira niya dahil pagkatapos ng confrontation ng mga to, pwede na silang hindi magpakita kay Tyron. Samantalang siya hanggat hindi sinasabi ni Tyron sa kanya, mananatili siya rito sa bahay. Araw-araw pa rin niya tong makikita. Di niya alam kung ikinatutuwa niya ang nangyari or nalulungkot siya. At least, makikita pa rin niya araw-araw si Tyron. Pero hindi na siya mag-expect na tulad pa rin ng dati ang magiging pakikitungo nito sa kanya. Dahil sa ngayon, nagpapanggap pa lamang siyang ingatan ng reputasyon nito para sa pamilya at kumpanya. No more, no less. Masakit sa katotohanan kasama niyang lalaking pinakamamahal niya, ngunit wala na tong pag-ibig para sa kanya. Kinagabihan, lumipat na ng kwarto si Tyron at tumabi pa sa kanya, kung kaya mag-isa siya na natulog sa kwarto. Actually, hindi siya makatulog dahil umiiyak siya ng umiiyak. Bumangon siya na maaga at nag-prepare ng breakfast nito, ngunit hindi man lang nito ginalaw ang mga anihanda niya. Bagkos ay kay Yaya Flora to nagpagawa ng kape at nagmamadali na ring umalis. Ni hindi nga humalik sa kanya gaya na madalas itong ginagawa noon bago umalis ng bahay. Kahit tapunan man lang siya ng tingin, wala. Na parang di siya nag-i-exist sa paningin nito ng mga sandaling iyon. Parang may sakit na nakakahawa na pinandidirihan nito. May pait sa mga labi, napatawa siya. Kasuklam-suklam naman talaga ang kasalanan ng ginawa nilang magkapatid, kaya't wag siyang aasa na makakabalik pa sa dati ang pagtingin sa kanya ni Tyron. Pero di siya dapat magpatalo sa sitwasyon, lalo na't kailangan siya ng papa niya. Nang makaalis si Tyron na pinuntahan pa rin niya ang kanyang ama sa ospital. Papa? Umiiyak na ginagap niya ang isang kamay ng ama. Umungo lang to bilang tugon sa kanya. Napahikbi siya. Gustong-gusto niya nang humagulhol para pakawalan lahat ng sakit ng kaloobang nadarama, ngunit ayaw niyang mag-alala pa ang mga ama sa kanya. Hinagod niya ang braso nito. Magpalakas kayo, Papa. Alam niyo namang wala ako ibang kakampi kundi kayo lang. Please, wag niyo akong iiwan. Muling umunga lang ama habang pumapatak ang luha sa mata nito. Pinunasan niya ang mga luhang yon. I know, mahirap ang pinagdaraanan natin to, pero kakayanan natin to, Pa. Habang nilalakasan yung kalooban nyo, hindi ako bibitaw. Basta tandyan lang kayo ha, Papa? Tumango ito sa kanya. Salamat, Papa. Di inaasahan ni Alondra na pag-uwi niya sa bahay, madarat na niya si Jennifer doon. Kapal pa ng mukha nito at di nagpasintabi. Pinakailaman ng mga pinamili niyang pagkain sa fridge. Si Sir Tyron na nagsabing po pwede niyang pakailaman kahit ano dyan. Kasi nagsabi si Ma'am na gusto niya magluto ng dinner. Ang isa sa mga maid na nangangasiwa sa kusina nang setahin niya ito. Nakangiting nilingon siya ni Jennifer. Pasensya na kung pinakailaman kong kitchen mo. Tinawagan kasi ako ni Tyron eh. He asked me to cook something special like I used to do when we were still together. Anang dalaga sa kanya. Napaangat ang isang kilay niya. At pumayag ka naman knowing na may asawa na siya. May sarcasm sa tonong tanong niya rito. Nagkibit to ng balikat. Well, magkaibigan kami ni Tyron at hindi mo pa pwedeng alisin yan sa amin. Larong di mo siya po pwedeng pagbawalan kung sinong gusto niya maging kaibigan. Palaban na sabi nito sa kanya. Tinignan siya mula ulo hanggang paa. Besides, pamamahay to ni Tyron. Kaya siya magde-decide kung sinong gusto niyang patuluyan dito sa bahay, hindi ba? Asawa ko ni Tyron, kaya pamamahay ko na rin to. Matapang na sagot niya rito. Asawa? Ngumiti ito at parang sinasabi ng mga titing nito sa kanya na, really? Asawa ka nga ba ni Tyron? Naparanok siya. May alam ba ito sa sikreto niya? Parang kung may mga mata ng matatalas na bagay ang humihiwa sa dibdib niya. Maaring alam nga ng mga to ang katotohanan. Sa bagay, simula nang muli itong makita ni Tyron, nag-iba na ang pakikitungo ng lalaki sa kanya. Baka nga hindi nito malaman ang tungkol sa pagpapanggap niya bilang si Almira. Ganito pa rin ang pupuntahan ng relasyon nila dahil mas in love to kay Jennifer kaysa kay Almira. Mahal talaga to ni Tyron at ang sakit-sakit nun para sa kanya. Ako nag-invite dito sa bahay kay Jennifer, kahit kung may problema yun sa'yo, ako dapat kino-confront mo. Dinig niyang sabi ni Tyron habang patungo sa kusina. Sana nasabihin mo man lang ako para, bakit pa? Hindi ko kailangan ng pahintulot mo para magpapasok ng kahit sino sa pamamahay ko.
May diin ang pagkakabigkas ni Tyron ng salitang pamamahay ko. Nakita niyang nangislap ng mga mata ni Jennifer habang nakatingin sa kanya. Kung yan ang gusto mo, bahala ka. Halos paanas lang nasabi niya rito at saka nagmamadali itong tinalikuran. Di na rin siya nagpaalam nang umalis siya ng bahay. Pinuntahan ng best friend niyang si Vanessa. Sabi ko naman sa'yo, Beshi, may karma lahat ng ginagawa natin. Tama man o mali. Gumawa ka ng masama, asahan mo, masama rin ang aanihin mo. Pangaral ng kaibigan sa kanya. Alam kong mali ang pinasok ko, pero ginawa ko yun para kay Papa. Katwiran niya rito. The end doesn't justify the means, Alondra. Giit ng dalaga sa kanya. Kahit ginawa mo yun para sa pagpapagamot sa papa mo, hindi pa rin nun maaalis ang katotohanang niloko niyo magkapatid si Tyron. Kahit ako nasa kalagayan ng peke mong asawa, magagalit din ako sa'yo. Baka ang kalad ka rin pa kita sa binangguan. Pasalamat ka, di niya yun ginawa sa'yo. Di siya umimik pero ayaw tumigil ng luha niya sa pagpatak. So, patuloy ka nang magpapanggap bilang asawa niya, kapalit ng sustentong binibigay niya sa pamilya mo. Magpapakamartir ka para sa kanila? Kailangan eh. Di ko kayang suportahan ng pagpapagamot ng papa at saka di ko kayang malayo kay Tyron. Kaya kahit nasasaktan ka, okay lang sa'yo. Hindi ko na yata kayang makipaghiwalay sa kanya. Kapag natapos ang papel ko sa buhay niya, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Umiiyak na sabi niya rito. Ngayon pa nga lang nagdala siya ng babae sa bahay, parang sinasaksak yung dibdib ko. Ang sakit-sakit, Beshi. Naaawang niyakap siya ni Vanessa, hinagod ang hanggang balikat niyang buhok. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan na this time, ikaw naman ang ginagamit niya. How is it? Nakangiti ang tanong ni Jennifer kay Tyron habang kumakain sila ng niluto niyang dinner. Kagabi, pinuntahan siya ni Tyron habang lasing na lasing at hindi sinasadyang nasiwalat nito lahat-lahat na nangyari. Kaya nga bigla siya nagkaroon ng lakas ng loob bawiin at papaibig tong muli. Ngayon pa bang alam na niyang fake ang pagsasama ng dalawa? Nice! Masarap! Sagot nito. Nakita niya waring may hinahanap ang mga mata nito sa likuran. Nilagyan niya ng chicken rolls ang lalaki. Di man to magsalita, alam niya, hinahanap ito si Almira or Alondra. Whatever. That's why ginagawa niya lahat para libangin to at kalimutan kahit pansamantala lang ang babaeng